Bilisan nyo, tagaan nyo. Dapat palagi tayong totoo sa pananampalataya natin. Sabi sa unang Pedro, Kapitulo 1, Talata 7, ang ginto kahit masisira ay dumadaan sa apoy para malaman kung dalisay. Ganoon din ang pananampalataya na mas mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang makita kung tapat. At sa huli, kayo'y papupurihan sa pagbabalik Jesu Kristo. Sa madaling salita, ang pagsubok ay nagpapalakas sa pananampalataya, parang paan dinadalisay ng apoy ang ginto. Pero unlike ginto na nasisira, ang tunay na pananampalataya ay tumatagal at nagdadala, na kalawalhatian kay Jesus sa kanyang pagkakas. Malaki ang iyong ginawa para sa simbahan, Mr. Delgado. Hindi na isang tao. Unang pananampalataya at kultura. Ang pananampalataya at tagumpay ay magkasama. Tungkol naman to sa paggawa na mabuti sa ating pamilya, di ba? Ang pananampalataya ay isang inspirasyon. Pero higit pa diyan, ito ay nakagabago na puso. Paano ka po? Promise na tayo? Dapat na tayo? Tumahimik ka nga. Accept na po. Ma, pa, ang ganda ng mensahe, di ba? Natamaan talaga ako. Magandang paalala to. Ang pananampalataya ay bumubuo ng reputasyon, hindi yung kayamanan. Nang tiniwala ang mga tao sa mga kumikilos ng matuwid. Gawa-gawa lang yan. Miguel, hinahan mo yung boses mo. Okay lang pang kayo. So, peke lang tong lahat? Para lang magmukha kang mabait? Maintindihan mo din yan, Ana. Ang mundo ay hindi kasing makulay katulad ng ipinapakita ng Sunday School mo na yan. Ana, labas ka. Okay na? Dapat mag-ingat kayo sa investment Ang risk-taking ay para sa mga walang utang. Siguro. Pero minsan... Sabet, pagkatagumpay, walang lugar ang pagdududa. Ang pananampalataya ay bumubuo ng reputasyon, hindi yung kayamanan. Sinaya mo tong negosyo na to habang may paniniwala sa Diyos. Pero yung paniniwala na yan, hindi yan makakaligtas sa'yo kapag wala kang pera. May bagay na mas mahalaga kaysa lang sa pera, Mr. Delgado. Depende yan kung kanina mo tatanungin. Hayaan mo na lang sa akin. Bilin ko na lang yung kumpanya mo, mananatili yung dignidad mo, at makakapahinga ka na ng mabuti. Di ko sinimula ang kumpanyang to para lang sumuko kapag naging mahirap. Tineo ko to para makatulong sa iba, hindi lang para lumaki ng pera ko. Paano kung hindi mo na kaya? Gagawin ko ang kailangan kong gawin, at si Diyos lang ang bahala sa natitira. Iba ang pananampalataya sa pagiging mamang. Susuko din yan. Palagi naman
Kapag bumigat yung sitwasyon, wala siyang magagawa. Hindi tayo pwede magkamali sa plano natin. Kailangan natin bilisan ang pera at oras ang nakataya. Dahan-dahan lang tayo. Huwag natin ipalata. Pag tumanggi si Valera, siguraduhin natin guguha ang kumpanya niya mula sa loob. Matthew 19:24. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Hi, see you tomorrow at Filter Coffee. I'm excited for our first small group session together. Oh, hi. Aga mo naman ah. Yes po. Naka-order ka na ba? Hindi pa po eh. Tara, let's go order. Sige. So first time mo ba sa ganitong setup? Opo. Medyo kinakabahan na po ako eh. Sige. No worries. Pero kung may gusto kang ikwento kahit maliit o mabigat, walang pilitan. Okay. Actually po, kaya rin ako napaaga. Parang ang bigat kasi sa bahay eh, lately. May mga ginagawa siya na parang hindi po kasi tama. Alam ko mali, pero hindi ko alam kung anong dapat kong gagawin. Tapos, bigla ko na lang naisip. Yung totoo talaga si God. Bakit niya hinahayaan to? Bakit niya pinapayagan na mangyari ng mga to? Minsan, doon siya nagsisimula nagpaparamdam. You don't have to understand everything to trust Jesus. Pero, paano kung wala pa akong sagot? Then we walk with the questions. God is not afraid of your doubts, Hannah. He's big enough to hold them and to still to hold you. What if I'm just like him? Your journey with God is yours, not his. You don't have to worry being like him. Thank you, Paul. Faith that's only true when life's easy? That's not faith. That's different madness. In James chapters 1 verses 2 to 3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Mananalig ba yan? Kung okay lang palagi? Ang totoo, kahit mahirap, tumuloy ka lang sa buhay, hindi umaatras. Some wear Jesus like a badge, loud but light. Others carry his cross, quiet but heavy. It's a big difference. Your father's power might control the home, but it can't move mountains. We can't fake fruit out of. Sooner or later, the tree shows what kind it really is. And you're starting to see the difference. That's not weakness. It's not a weakness, Annie. Starting now, nandito ako para sa iyo. Mr. Valera, kailangan kitang kausapin. Dali. Ano? Yung tatay ko po, may pinaplano siya. Hindi siya titigil hanggat nibenta mo sa kanyang kumpanya. Bakit mo to sinasabi sa akin? Dahil hindi tama ang ginagawa ng tatay ko. Kailangan ng tapang para masabi ng katotohanan, Mr. Jado. Pero mas matindi ang kailangan para labanan dito. Wala ko ng kanyang gawin sila sa akin. Siniran niya yung buhay ng ibang tao para sa sarili niyang kabutihan. Alam ko anong kaya niyang gawin sa'yo.
Eh di ba ako hinayaan? Ba't wala kang ginagawa? Ba't nagkukunin tayo na maayos ang lahat? Dahil kung hindi, sisiguraduhan niya na walang may iwan sa atin. Iwan niya ako, tayo. Mawawalang lahat. Alam niya, yung abogado ni Valera, mabilis kumilos. May nagsabi sa kanila, may alam sila. Samahan mo ko. Ano ginawa mo? May sinabi ka, no? May sikreto ka, no? Ano yung file ko? Anong file? Sinabi ko lang yung totoo. Yung tama. Tingin mo, kaya mo akong saktan? Kaya mo akong siraan? Hindi. Ginawa mo yan sa sarili mo, Tay. Kung bukas mawawala ang lahat, tatawagin ba ang Sweden ng Bless? Yung tono mo na yan, anak. Babasas na ako sa'yo. Tatay mo ko, hindi kaibigan. Nagmamahal ang tatay, nagpaprotect ang tatay, nagtutulong ang tatay, pero ikaw, nagkukontrol ka lang sa amin eh. At kaya mo pa talagang sabihin na tatay ka? Tay, ano? Tingin mo, alam mo ang lahat mundo na to? You don't even know how to live properly. Hindi mo ba alam ano ibig sabihin ng pananampalataya? Hindi mo pa nakikita yung ginagawa mo? Mali yan, Tay, mali! Yeah, tama siya. Sabel. Sir, ayaw na nila. Yung mga investors po natin, ayaw na nila titulo. Miguel Delgado ay inaresto na yung gabi. Nakakulungan na siya matapos ang series ng aligasyon. Ano ang situation dyan na yon? Kagabi pa nagsimulang mag-ingay ang mga ulat. At ngayong gabi ay dinala siya rito ng mga otoridad. Reaction ng public ko? May protesta sa labas ng kumpanya niya kanina. Sigaw ng mga tao, hustisya. Marami ang hindi makapaniwala. May nagsalita ba mula sa loob ng kumpanya? Ilang dating empleyado ang lumantad. Ayon sa kanila, matagal na raw may pang-aabuso at hindi patas ng pagtrato. Patuloy naming babantayan ang kwento. Magbabalik kami sa sandaling may bagong... Huy! May bisita ka na. Yung ginagawa mo dito. Anak, nakita ko yung balita. Gusto sana kitang dalawin para... For all this time, ngayon ka lang nagpakita. After you treated me like nothing for so many years, hindi ka na bigla. Pasensya na, anak. Alam ko naman na malaki yung kasalanan ko sa'yo. Pero nandito na ako. Hindi na ako mawawala. Anak? Huwag mo kong tawagin ng anak. Tatay pa ba kita? Halos buong buhay ko wala ka. Not even now how I recognize you. Di mo mababawi ang lahat ng iyon sa isang sorry lang. Iniwan mo ko. Bata pa lang ako nun. Kailangan ko gawin ang lahat ng mga isa lang. At kayo mo pang sabihin na tatay ko? Alam ko, anak. Nagkulang ako ng sobra. Pero babawi na ako. Tutulungan kita. Babawi na ako, anak. Mahal na mahal kita. Hindi ako naging mabuting ama kay Ana. Ang ama na gusto kong maging. May oras ka pa para ayusin ito. Sa
patawarin mo ako, anak. I'm sorry sa lahat ng ginawa ko. Napatawad na kita dati pa.